Sige mga kaibigan, ako si Haris Sultan. Isang video ng isang babaeng Lebanese-Australian ang kumakalat ngayon sa social media at maraming tao ang nagtatanong, bakit siya humihingi ng paumanhin? Bago ko ipatugtog ang video, mahalaga munang maintindihan nyo ang ilang pangunahing impormasyon tungkol sa Lebanon. Kaya ang pinakamalaking populasyon ng mga Muslim sa Australia ay binubuo ng mga Lebanese Muslim. Kaya naman malaking bahagi rin ng mga ekstremistang Muslim sa Australia ay mga Lebanese. Sino ang mga taong iyon? Ipakikita ko sa inyo. Malamang pamilyar na kayo sa ilan sa mga ito dahil ilang beses ko nang ipinakita ang mga video na ito sa inyo. Marahil higit pa sa ilang beses. Si Wassam Haddad, isang Lebanese Muslim, ang direktang nag-inspire sa mga terorista sa Bondi Beach. Pakinggan ninyo siya. Hindi natin maikakaila una sa lahat na ang jihad ay tiyak na bahagi ng labanan ng jihad at bilang mga Muslim, hindi tayo dapat kailanman matakot o umiwas dito. At oo, maaring may iba't ibang uri ng jihad, ngunit ang pinakamataas na antas ng jihad ay yaong binanggit ng sugo na si Muhammad. At babasahin ko ang hadith maya-maya. At iyon ay ang pakikipaglaban sa landas ni Allah. Kaya ang pakikipaglaban sa landas ni Allah, iyon ang tunay na jihad. Mahalaga itong bahagi ng Islam at walang Muslim na dapat umiwas dito. Ito ang sinasabi niya. Kaya ito ang sinasabi niya sa harap ng kamera. Isipin mo na lang kung ano ang sinasabi niya kapag hindi naka-on ang mga kamera. Well, ini-inspire niya ang mga terorista tulad ni Naveed Akram, yung taong pumatay ng 14 na Australiano sa Bondi Beach. 2 minutong video lang ito. May iba pa siyang sinabi pero hindi na mahalaga. Isa siyang ekstremistang Muslim na mahal ang Islamic State of Iraq and Syria pero di natin siya pwedeng ipa-deport. Samantalang kaya nating ipa-deport ang mga bagong Nazi pabalik sa England. Sinimulan ng Australia ang pag-aresto dahil sa Nazi tattoos, pero hindi kayang ipa-deport ang mga jihadist o taga-suporta ng Islamic State of Iraq and Syria ganyan sa Australia. Hayaan niyong iparinig ko pa ang isa. Tandaan niyo siya. Nakasmile ako at masaya ako. Naliwanagan ako. Isang araw ito ng tapang. Isang araw ito ng pagmamalaki. Alam mo ba ang araw ng pagmamalaki? Ito ang pagpatay ng 1,200 inosenteng Israeli, kabilang ang kababaihan, kalalakihan, at mga bata. At karamihan sa mga taong pumapalakpak sa kanya ay malamang na mga Lebanese din. Gaya ng sinabi ko, ang karamihan sa mga Muslim sa Australia ay mga Lebanese. Bagamat nagbabago na ang demografiyang iyon ngayon dahil maraming Muslim ang nanggagaling na mula sa India, Pakistan, Bangladesh at iba pa. Di ko alam problema ng gobyerno natin. 75 taon ng okupasyon, 16 na taon ng blockade. Ang nangyari kahapon ay unang beses na nabasag ng mga kapatid natin ang pinakamalaking lugar sa mundo. Ang okupasyon ay ang Hindi lang ito tungkol sa Israel-Palestina. Pinatugtog ko rin ang isa pang video ng taong ito na isang ganap na Islamist. Layunin niyang palitan ang mga kanluraning demokrasya ng Sharia at Islamikong pamahalaan. Itinuturing niya itong labanan ng mga sibilisasyon at isa siyang ganap na Islamist. Mahilig din silang mag-gaslight at magsabing, "Oh, tingnan mo, anong masama doon? Nagsasalita lang kami para sa mga karapatan ng mga katutubong tao." Ibig sabihin, ang mga tao sa Gaza na mapalaya mula sa isang mananakop na kolonyal na kapangyarihan tulad ng Israel. Hindi iyon ang totoo. Ginagamit lang yan para patahimikin ka. Alam ng mga ito ang ginagawa nila. Gusto niyang palitan ang kanluraning liberal na demokrasya ng Sharia. Pakinggan mo siya. Mga kapatid, sa Islam ay darating ang tagumpay at ikaw at ako inshallah dahil mahal natin si Allah at ang kanyang propeta. Tayo ay nasa landas ng tagumpay, nasa landas tayo ng pakikibakang sibilisasyon kung saan makikita nating mangibabaw ang Islam. Islam ang nangingibabaw sa labanan ng sibilisasyon. Hindi niya tinutukoy ang tagumpay ng mga Palestino laban sa Israel. Hindi. Ang tinutukoy niya ay ang pakikibakang sibilisasyon sa pagitan ng kanluran at Islam. Nalilin lang siya kaya kinakampihan ng sarili at sinasabing maghahari ang Islam. Isa rin siyang Muslim mula Lebanon. Ipapakita ko lang sa inyo kung sino ang mga taong ito. Lahat sila ay mga Muslim na taga-Lebanon. Tandaan ninyo ang pagkakaibang iyon, hindi sila mga Kristiyanong taga-Lebanon. Sila ay mga Muslim na taga-Lebanon. Ang mga taong ito ay karamihan din ay mga Muslim na taga-Lebanon. Totoo yon?
Hindi ang mga Zionista ang mga Hudyo. Tandaan ninyo yan? At ngayong taon lang, sa anibersaryo ng ikapito ng Oktubre, ginawa nila ulit ito. Pero sa pagkakataong ito, mas malinaw na sila. Sabi nila, inuulit lang namin, nasaan ang mga Hudyo? Parang mas gumaan patuloy. Sige, karamihan sa kanila, kung hindi man lahat, ay mga Muslim na Lebanese. Sige, at kamakailan lang, sa tingin ko nitong weekend lang, ginawa nila ito sa isang shopping center sa Sydney. Tinakot nila ang Australia at mga Australiano. Pero hindi nila alam na ginising nila ang natutulog na higante. 70% ng Australia ay puti pa rin. Sige, 70% ng Australia ay puti pa rin. Pareho lang ang sitwasyon dito rin sa Australia. Tulad sa Britanya na 80% puti, napapansin ng mga Australiano ang sinadyang pagbabago sa kanilang demografiya. Ngayon ang tamang oras para tumayo at alisin ang terorismo o ekstremismo. Dapat magkaisa ang komunidad ng Muslim at ipakita na iba sila sa mga ito. Pero hindi nila nagagawa. Hindi lang ito mga tao sa gilid. Napansin mo ba ang karamihan? Sila ay mga ordinaryong Australianong Muslim na naglalakad-lakad. May mga trabaho sila, pumapasok sila sa trabaho, at pagkatapos sa gabi sumasali sila sa mga protesta at dala-dala nila ang mga pananaw na ito. Kaya magkakaroon talaga ng problema. At ang mahina at pinakamasamang punong ministro sa kasaysayan ng Australia, si Anthony Albanese, ay hindi pa rin binabanggit ang Islam o Islamismo. Sinasabi niya na ang antisemitismo, Islamophobia, at far-right extremism ang pinakamalalaking problema sa Australia ngayon. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung gaano katanga ang pahayag na ito. 100% ng lahat ng pagkamatay na may kaugnayan sa terorismo noong 2025 ay dulot ng terorismong Islamiko. At kapag ang iyong punong ministro ay hindi man lang mabanggit ang ideolohiya na responsable sa lahat ng pagkamatay na may kaugnayan sa terorismo noong 2025, alam mong duwag ang iyong punong ministro. Kaya inaasahan ko na may kakatok sa pinto. Totoo, gusto ko talagang may kakatok sa pinto. Tingnan na lang natin kung ano ang mangyayari. Kaya ito ang mga Lebanese Muslim. Ito ang dahilan kung bakit sawa na ang isang babaeng Lebanese Australian at may mensahe siya para sa lahat ng Australiano. At sa tingin ko pati na rin sa bawat taga-kanluran. Pero nakakalungkot, isa siyang Lebanese Kristiyano, hindi babaeng Lebanese Muslim. Kaya kailangan pa rin natin ng ganitong pagkondena mula sa Muslim na komunidad. Kung hindi, alam mo na. Magiging mahirap ang daraanan ng lahat. Kaya dapat ay alisin ninyo ang ekstremismo o palayasin. Hayaan niyong sabihin ko, ang babaeng ito ay parang Aussie magsalita kaya maaaring mahirapan kayong sumunod. Pero ganyan talaga ang paraan ng mga Aussie. Ako ay Lebanese at ipinanganak ako sa Australia. Ang mga magulang ko ay galing Lebanon noong bata pa sila at dito ako nanirahan sa bansang ito. Etang bansang ito ay naging mabuti sa aming pamilya at dito kami namuhay sa mundong ito at iginagalang namin ang mga batas ng lupang ito. At gusto ko lang humingi ng paumanhin sa ngalan ng aking lahi para sa kahihiyang na idulot. Para sa mga taong galing sa Lebanon na hindi ipinanganak dito, na hindi mamamayan ng Australia, na pumupunta dito para magdulot ng pinsala, galit at pagkawasak. Hindi lang mga Lebanese na ipinanganak sa ibang bansa, taga Gaza o Palestino ang nagdudulot ng gulo dito. Pati mga dito ipinanganak at Muslim na Australiano ay gumagawa rin nito. Si Wissam Haddad ay ipinanganak sa Australia. Si Sheikh Ibrahim at yung isang lalaking masaya ay ipinakita ang tapang. Dito sa Australia, ipinanganak ang lalaking iyon at si Naveed Akram. Ang tatay niya, isang Indiano, ay dati namang moderate na Muslim, ngunit na-radicalize ng sarili niyang anak. Ipinapakita nito kung ano ang isang moderate na Muslim, na parang isang bomba na maaaring sumabog anumang oras. Kapag sinimulan niyang seryosohin ang Islam, maaari siyang maging terorista. Oo, posible! Gaya ng kay Naveed Akram, ang anak ng Bondi Beach, ang terorista. Ni-radicalize siya ni Wissam Haddad, isang Australianong simpatya sa Islamic State of Iraq and Syria. At nagawa niyang maka-impluwensya sa isang Muslim na ipinanganak sa Australia
na anak ng isang imigranteng Indian at isang babaeng Italyana. May seryosong problema. Ang mga batang Muslim na ipinanganak sa kanluran ay mas radikal kaysa sa kanilang mga magulang. Hindi lang mga Muslim na ipinanganak sa ibang bansa, pati rin yung dito, kaya kailangan mo silang tawagin. Gusto kong humingi ng paumanhin sa ngalan ng aking bansa at sa tingin ko dapat simulan na rin ito ng lahat. At kailangan ng tumayo at magising ng lahat at simulan ang paghingi ng paumanhin sa ngalan ng kanilang bansa. Para sa mga taong pumupunta at lumilipat dito sa bansa mula sa aking bansa, iyon ang tinutukoy ko. Bawat komunidad ay dapat humingi ng paumanhin at dapat nilang pasalamatan ang bansang nilipatan nila. Pero ang nakikita natin ay kabaligtaran. Talagang kabaligtaran. Hindi sila marunong magpasalamat, humihingi pa sila ng kabayaran. Hindi sila nagsasabi ng salamat, hindi sila nagpapasalamat. Pero bukod pa doon, iba pa yung walang pagmamahal. Totoo, galit pa rin sila sa mga bansang ito. Napakita ko na ang video ng isang Australianong Muslim. Panoorin ulit natin ito at pakinggan siya. Muslim siya na ipinanganak sa Australia. Kita mo kung gaano niya hinahamak ang Australia. Pero dito pa rin siya naninirahan. Pakiusap lumayo sa Bondi Beach. Alam nyo ba ang gagawin namin dyan? Kapag hindi na kayo nakikialam sa Palestina, Afghanistan, Syria, Iraq, Lebanon, Libya, Algeria, Bosnia, Sudan, Somalia, saka lang kayo tumayo. Tinuturing niya ang Australia na bahagi ng kanluran at hindi niya nakikita ang sarili niya roon. Pero ito ay labanan ng mga sibilisasyon. Naintindihan mo ba? Ang isang Muslim na ipinanganak sa Australia, Britain o Amerika ay hindi raw magiging tunay na British, Australian o American dahil sa pananaw niya sa sibilisasyon. Sila ay mga migranteng pang-ekonomiya, hindi ideolohikal. Yan ang dahilan kung bakit sila may paghamak. Kaya iyan ang dahilan kung bakit hindi lang sila hindi nagpapasalamat, kundi may galit at puot din sila sa mga bansang kanilang pinanganakan. Yung babaeng Lebanese, hindi ko alam kung bakit siya iba. Iba siya dahil siya ay Kristiyano. Kaya niyang ihiwalay ang sarili niya sa mga hinaing na ito, tulad ng umalis sa Palestine, Afghanistan, Iraq, Libya, o kung saan paman. Hindi niya kailangang ilahad ang hinaing na yon, kahit dapat ay may hinaing siya sa komunidad na ito. Dati naman karamihan sa Lebanon ay Kristiyano bago dumating ang Islam. Asya, huwag kayong makialam sa gitnang silangan Africa o sa mga bansa namin dahil sawa na kami at hindi na rin kami makikialam sa bondo. Hindi, ang hindi naiintindihan ng mga taong ito ay wala ka talagang pagpipilian. Kung ipagpapatuloy mo ang ugaling ito, palalayasin ka. Ang bansa ko, ang tinutukoy ko ay, ako ay Lebanese, di ako racist. Hindi, Pero paano mo nagawang pumasok sa bansang ito? Hindi lang ako tumutukoy sa nangyari sa Bondi. Gusto kong humingi ng paumanhin para sa ganitong klase ng kalokohan, mga babaeng walang hiya na dinadala ng mga tao mula sa ibang bansa at iniisip nilang pwede nilang sirain ang ibang bansa. Sobra na, sinusubukan naming palakihin ang mga anak namin sa maayos na kapaligiran. Ang mga pamilya namin ay galing sa digmaan, mahirap ang pinagdaanan nila. Pumunta kami sa isang pinagpalang bansa hindi para dalhin dito ang mga kalokohan, lalo na sa isang magandang bansa. Lumaban ang ating mga ninuno at kababaihan noon na abuso sila ng mga lalaki. Ngayon pwede nang magtrabaho ang mga babae. Ngayon at nararanasan ng kalayaan, ang dami nang nagbago pero namumuhay pa rin tayong parang mga mangmang. Mangmang ba tayo? Gusto kong magsimula ng isang trend at kung may lakas ng loob ang sino man na tumayo at magsimulang humingi ng tawad para sa kanilang bansa, dapat nilang gawin iyon. Tama na, kung gusto mong lumaban, manatili ka sa sarili mong bansa. Ganon ka simple. Wala itong kinalaman sa, oh tama ako, mali ka, ito ay purong kasamaan lang talaga. At ang kapal ng mukha mong pumunta sa ibang bansa at magsimulang bastusin at pumatay ng mga tao? Sobra na talaga at humihingi ako ng paumanhin sa ngalan ng Lebanon, ang aking bansa. Para sa lahat ng nuggets at mga tryhard na akala nila pwede silang pumunta sa Australia at umasta na parang mga bayani. Oo talaga, mga tanga, mga tanga. Kailangan lang silang sampalin ng katotohanan agad-agad. Pero kung ipagpapatuloy pa rin nila ang ugaling ganito na nakikita natin, kapag nagising ang tahimik na nakararami, hindi na kayo aabot ng isa. Okay? Kakanselahin ang mga citizenship ninyo at magkakaroon ng malawakang deportasyon. Ibinubuhos namin ang lahat ng pressure sa buong mundo. At marami pang ibang tao ang nagbibigay ng pressure sa mahina naming gobyernong Albanese. Mahina siya. Ni minsan,
Hindi niya nabanggit ang Islam o Islamismo matapos ang masakir sa Bondi Beach. Malaki ang pressure sa kanya. Nagpapasa siya ng batas kontra hate speech at hinahabol ang may tattoo ng Nazi swastika. Oo, nagsimula na silang manghuli ng tao. Hayaan mong ipakita ko sa'yo, grabe, tingnan mo to. Isang Australianong tatay ay posibleng makulong ng 1 taon matapos siyang habulin ng pulis dahil umano sa tattoo niyang SS. Tingnan mo to, sabi ni Premier Chris Minns ng New South Wales. Anong tanga? Sinasabi niyang wala tayong American-style freedom of speech dito. Kailangan daw tanggalin ang kalayaan sa pananalita para sa multikulturalismo. Ikaw, gusto mo bang alisin ang multikulturalismo at panatilihin ang kalayaan sa pananalita? Paano kaya yon? Oh, siyempre. Ibig kong sabihin, malinaw namang nakakatawa na illegal ang maglagay ng Nazi simbolo sa kumot, pero pwedeng ilagay sa katawan, wala talagang lugar doon. Dapat mahiya ang mga nagpapalaganap o responsable sa pagtatato nito sa sarili nila. Gagawin namin ang lahat para wakasan ang galit sa komunidad at masaya ako sa nangyaring pag-aresto. Wala akong pagmamahal para sa mga neo-Nazi. Okay, pero kapag nagsimula tayong manghuli ng mga tao dahil sa tattoo, sa pananalita, sa mga walang kwentang Nazi salute, sa mga maliliit na bagay na ito, mas mabuting hindi na lang sila pinapansin. Hindi naman sila gumawa ng terorismo. Wala talaga. Walang credible o seryosong banta ng mga neo-Nazi dito sa Australia. Okay, wala talaga. Ayon kay Abby Yemeni bilang Hudyo sa Australia, alam niya kung sinong grupo ang kinatatakutan niya. At hindi ito ang mga neo-Nazi. Oo, nandoon sila, nakakainis nga, pero hindi sila banta hanggat hindi mo sila hinuhuli o ginagawang biktima. Dahil isang Islamist na ayaw nilang banggitin, isang Islamist ang pumatay ng 15 Australiano, hindi isang neo-Nazi. Mas mabuting balewalain na lang ang mga neo-Nazi, hayaan mo sila. Kapag sinimulan mong usigin sila, dadami pa sila. Parang gusto pa nilang itulak ang mga tao sa malayong kanan. Mas dakila at makapangyarihan ng Diyos, wala kang kwenta. At gusto ko lang humingi ng paumanhin sa ngalan ng aking bansa, Libano, para sa lahat ng mga taong nagpunta at nakasakit sa mga tao dito sa Australia. Tama na, sobra na kahit nasaan ka pa, sa Mexico, Amerika o saan mang lugar. Simulan muli, pagsabihan ang mga pumapasok na akalay bayani. Tama na, sobra na, manatili kayo sa sarili ninyong bansa. Kung puno ka ng galit at ganyan ka pinalaki, manatili ka na lang dyan, manatili ka dyan. Dahil ang mga taong nagsikap ng husto, nagbabayad ng buwis at lahat, sila kami ang naghihirap. Parang pinapatay ninyo ang mga inosente. Kung may digmaan sa ibang bansa, hayaan ninyo na lang doon. Diyos na ang bahala, tama na. Sa mga protesta, hindi na kailangan. Kung hindi naman nangyayari sa bansa mo, wala nang dahilan para magprotesta. Huwag kayong magprotesta, pwedeng makinig ng kwento, alamin ang nangyayari sa ibang bansa, pero huwag magprotesta. Dito kayo ang mga Diyos. Kailangan nang tumigil ng lahat sa pag-asa na parang Diyos, tama na. Gusto ko ring makita na mas maraming Muslim ang ganito magsalita. Kristiyanang Lebanese siya, kaya natural lang na ito ang paksa niya. Sana hindi siya paghigantihan dahil pwedeng maging agresibo ang Muslim community sa Lebanon. Madalas, iniiwasan mo na lang sila. Ang tanging pagkakataon lang na nakikita ko sila ay kapag bumibili ako ng Lebanese na kebab. Yun lang naman. Mabubuting tao sila? Siyempre, may mabubuti at masasamang tao kahit saan. Ang ekstremismo ang kailangan nating alisin. Kung hindi man, paalisin. Sabi ni Premier Chris Minns ng New South Wales, dapat tanggalin ang malayang pananalita para mapanatili ang multikulturalismo. Anong klaseng tao yan? Panoorin natin ang video. Aminado ako na simula pa lang sinabi kong iba ang batas natin sa malayang pananalita kumpara sa Estados Unidos. Ginagawa natin ito para mapanatili ang pagkakaisa ng multicultural na komunidad. Wala tayong malayang pananalita tulad sa Estados Unidos. Mahigpit ang interpretasyon natin ng hate speech dito sa Estado. Kung kailangan pa itong palawakin sa pamamagitan ng batas, gagawin ko yon. Kailangan nating gumawa ng mga hakbang para maprotektahan ito. Hindi dapat pabayaan ang lipunan kung saan nagbubulag-bulagan ng tao at sinasabing malaya ang pananalita. Pwedeng sabihin ng tao ang gusto nila. Iba dito sa New South Wales, wala tayong batas sa kalayaan sa pananalita tulad ng sa Estados Unidos. At ang dahilan ay dahil mahal natin ang bansang meron tayo dito at gagawa tayo ng mga hakbang para protektahan ang mga naipundar sa loob ng mga dekada. So hindi mahal ng mga Amerikano ang bansa nila? Anong klaseng tanga namang pahayag yan? Ang tanga ng taong yan.
Ginagawa lang nila yan para protektahan ang komunidad na responsable sa 100 teroristang pag-atake noong 2025. Imbes na tawagin ang totoong may problema, pinaparusahan nila ang bawat magsasakang Australyano, mga mangangaso, karaniwang Australyano, at mga influencer. Tulad ko. Tayo ay babantayan ng mga pulis, tayo ay uusigin at kakasuhan dahil sa ating pananalita. Yan ang ating karapatan bilang mamamayan ng isang malaya, liberal at demokratikong bansa. Dapat tayong mag-ingat at bantayan ang ating salita. Kaya Starma, 2 antas na kier ulit. Sinabi ko na sa inyo na mangyayari ito sa Australia at nangyayari na nga sa harap mismo ng ating mga mata. At parang wala talaga tayong magawa. Nagpapasok sila ng mga drakonyanong batas, ewan ko. Tingnan mo, siguro ang pinakakinatatakutan ko ay mangyayari na talaga. Kapag may kumatok sa pintuan ko, sinasabi ko lang sa inyo na handa na ako sa isip ko na baka may kumatok nga sa pintuan ko. At kapag nangyari yon, hindi ako aatras. Okay, hindi ako aatras. Kailangan lumabas ang mga Muslim at tawagin ang mga pasaway sa kanilang komunidad. Kung hindi, mahihirapan tayong lahat.